So, ito naman yung part ng first if condition natin. So, if ma-recall nyo, same lang siya nung mga ginawa natin ng previous video. Declare tayo ng variable na age, nag-print ka ng enter your age, tapos magre-receive ka ng input using yung cin natin. Ngayon, yung condition natin, if daw, yung age na nilagay ng user natin dito, say for example, naglagay siya dito 10. 'Di ba? Si 10 na yan, papasok siya kay age. So, ang magiging value ni age ngayon dito is a 10. So, ngayon, si age is greater than equal sa 18. You are an adult. So, yan yung magiging condition natin. So, ito yung condition. Ito naman yung magiging outcome ng condition natin. Or kung ano yung magiging decision. So, kapag 10 is greater than equal to 18, false yan. False or, syempre, 0 yan. Ones and zeros kasi tayo. So, ibig sabihin, hindi lilitaw ito. Okay? So, kapag naman ang age natin, nilagay niya dito ay 20. So, 20 na ngayon yung value ni age. 20 is greater than equal to 18. Magiging true yan. So, 1. Tapos, true ulit. Okay? So, ang cout natin nun, you are an adult. So, ganun yung magiging condition natin. So, i-run natin yung program. So, i-enter ko yung age. Enter ko yung age. Sabihin natin 15. Makikita nyo walang lilitaw. Kasi wala naman tayong condition na nilagay kapag less than yung nilagay ng user natin. Pero kapag naglagay tayo ng 18 pataas, you are an adult. Bakit? Kasi yung condition natin ay equal to 18. So, ibig sabihin, kahit mag-equal tayo sa 18, greater than 18 pataas naman yon. So, kahit maglagay tayo ngayon ng 30, adult pa rin yung lilitaw. Kasi nga, yun yung naging condition natin sa if natin.